Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ibabakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aaya na to sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagalan magabayan, ang mga paninira, batato yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagtisangistahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 64 na mga comments. Nandiyan rin po si Emmy Joaquin. Meron siyang 52 na mga comments. Singgis Usta. Meron siyang 51 na mga comments. Nandiyan rin po si Amelia Hogo. Meron siyang 46 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 42 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan na nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Antonio Villasenor na bigay sa atin ng $5. Thank you so much. And also thank you so much kay Sharon Capillas na bigay sa atin ng €5. And thank you so much also kay Duna Misayas na bigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jean Medina, Valio Bautista, Gina G, Tinkerbell, Angel Fernandez Resurrection. Nandyan rin po si Ezekiel Songko, Noel Narcida, Luciana Nelly, Yolanda Espirito, Vera Caldwell. Nandyan rin po si Leo Torzar, RMC Macdenden. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Nia Wilson, Direk Erwina Argilles, at saka i-shoutout natin ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi na nakakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang advance happy birthday si Gladys Hogo Cabantog. Siya ang daughter ni Amelia Hogo. And also advance happy birthday kay Brother Bubit Desiderio. Greetings from Lionel Desiderio. At syempre greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, maulan na araw sa ating lahat mga kabayan. Alam nyo, napasadyo ba na hanggang ngayon mga kabayan, ngayon po ay madaling araw. So ulan pa rin po mga kabayan since yesterday. Kahapon siguro mga 1 hour lang, ulan kaagad. Nag-on and off yung ulan mga kabayan. Kasi po meron pa lang low pressure area sa dito po sa somewhere in Leyte, sa Leyte, sa Caraga, and also sa Davao mga kabayan. Sa Davao, merong low pressure. Pero wala lang pong napaulat na ito'y mapupunta na bagyo mga kabayan. Sana no, yung low pressure andun na po sa Davao.
Sir Ivan talaga. Kasi nga, magkakaroon po dito ng rally where until now mga kabayan, meron pa rin pong rallying nangyari doon sa Davao. Kasi nga doon kay Digong mga kabayan. 'Di ba? Sana patuloy po yung low pressure area. Yung low pressure mga kabayan. So anyways, kumusta pong lahat? At saka pag-usapan natin mga kabayan, before tayo pupunta doon sa issue nila ni Sarah, ay siya nga pala. Si Hanelet makabayan, si Hanelet and also ito pong si Kitty Duterte ay nandun na po sa dahig. Nandun na po sa dahig makabayan. Siguro nagkaroon na dito na or meron na pong passport makabayan. Di ba naalala ba natin, yung time po na inaresto itong si Digong at saka siya po ay ipinasama or pinasasama ni General Torre sa dahig makabayan, itong si Hanelet, sabi niya hindi siya pupunta kasi wala na siyang passport makabayan. Di ba ginawa pang uto-uto at tangas si General Torre, ikagagaling na po sila sa Hong Kong makabayan, tapos sasabihin niya na wala dang passport. Nakakatawa talaga, no? At saka siguro tapos na po ang kanyang mission sa Pilipinas kaya pumunta na po doon sa dahig. Anong mission niya, Sir Ivan? Siguro ginasikaso niya yung kanilang mga properties kasi malapit na pong i-freeze makabayan. Kaya nga pumunta na po ngayon doon sa dahig kasama po itong si Kitty Duterte. Alam nyo, binas po at saka binuli yung mga reporter na nandun makabayan. Si Maris Umali and also padre po yung taga ABS. Yung isa, nakalimutan ko lang yung name yun yung medyo maputi na po yung buhok makabayan. Binuli talaga Binuli ng mga DDS supporter. Kasi nung lumapit po yung mga reporter doon kay Hanelet at saka kay Kitty makabayan, inisnab kasi. 3 times po inisnab makabayan. Nakita ko talaga doon sa post po ng isang reporter makabayan kasi nga nilapitan po hindi po si Mares, yung isang makabayan, pero nandun na po sa gilid si Mares. So hindi lang po lumapit ng si Mares, siguro na ramdaman niya na hindi sila kakausapin po ni Hanelet makabayan. Kasi nga 'di ba, yan po yung laging sinasabi po ng mga DDS na bias daw yung mga mainstream media. So nang lumapit na po yung isang journalist na nakalimutan ni makabayan, hindi talaga po kinausap ni Hanelet. 3 times niyang tinawag at saka nilapitan po si Hanelet. Si Hanelet po siya po ay umiwas makabayan. Hindi kinausap. Tingnan niyo yung ugali po ng mga Duterte, mga rabid talaga manggugong makabayan, no? Hey, buta na lang itong mga pangyayaring ito, nakikita na po ng taong bayan kung anong klaseng karakter, kung anong klaseng attitude meron itong mga Duterte makabayan. At dapat talaga hindi na po sila makabalik po sa pwesto kasi nga kawawa po ang bansang Pilipinas. Pero ang nakakalungkot kasi dito makabayan ay marami kasi silang nauto. 'Di ba? Maraming nauto talaga Talagang na brainwash po ang mga utak ng kanilang mga followers. Okay, so before tayo pupunta doon makabayan, pag-usapan muna natin yung kumalat po na balita na merong nagpupuntahan sa inyong mga lugar na merong matatanong sa inyo at saka kausapin kayo, magpasurvey makabayan, kalaunan hihingiin ang inyong signature kapalit po na isang ayuda or 5,000 pesos na worth na grocery makabayan, kapalit po yung signature. Di ba naalala ba natin yan? Kumalit niya makabayan. At saka dito, napakita ko po yung screenshots dito na Tagalog. Ito kasi ay Bisaya makabayan. I think somewhere in Leyte to, if I'm not mistaken, kasi nga kumalat makabayan. Itong paghihingi nila o itong paglapit nila sa inyo na grupo, mayroon pong 2 tao makabayan at saka kayo kakausapin or surveying, like for example yung una makabayan na tatanungin kayo, okay lang ba sa inyo daw? Sabi ho doon sa nagtanong makabayan, okay lang ba sa inyo na ma-impeach itong si Sara Duterte? Nagsa-survey daw sila makabayan. 'Di ba? Yan po unang tanong nila. Bakit ko alam yan? Kasi dito na po sa amin makabayan, mismo ang aking asawa tinanong makabayan. Diyan po sa labas po ng highway kasi nga sila po ay pupunta ng time na yon. The other day makabayan, meron silang dalang mga pagkain kasi meron pong celebration doon sa school ng aking anak makabayan. So nung pupunta na sila doon, merong 2 tao na lumapit sa kanya kasama po ng aking asawa, yung kaibigan niya na taga rito makabayan na babae rin po. So sila po ay nagsumbong sa akin.
Sabi ng aking asawa, totoo talaga na meron pong lumapit mga kababayan kasi nga nagtatanong sila, nagsusurvey, kalaunan, ito'y tungkol po sa impeachment case si Sara Duterte kung okay lang ba daw na siya ay impeach. Hingin po ang inyong signature kapalit merong ayuda mga kababayan. Buti na lang aking asawa ay nakapag-isip agad, syempre smart yan, asawa ko yan eh. Smart mga kababayan, marunong isip. Kasi nga nabalitaan niya at nalaman kasi yan sa aking mga balita dito na meron ng kumalat na ganyan. So hindi siya pumayag mga kababayan. Pero siyempre, sinagot niya yung unang survey or mga tanong galing po doon sa dalawang tao na yon na kung ano ba masasabi ng aking asawa sa pagkaka-impeach si Sara Duterte, kung okay ba sa kanya. Sinagot niya mga kababayan. Hanggang dumating sa time na yon, hiningi na ang kanyang signature. Doon na po hindi pumayag ang aking asawa mga kababayan. At dapat rin po kayo, huwag kayong papayag. Bakit? Baka kasi saan gagamitin ang inyong pangalan and also ang inyong mga signature mga kababayan. Diba? Mag-ingat tayo, delikado eh. At alam niyo ba, ang gumawa niyan? Grupo ni Digong, mga DDS supporter mga kababayan. Mismo na po, dito nalaman namin, DDS supporter ang gumawa niyan. Kasi nung tinanong po ng aking asawa, ang grupo mga kababayan, para saan yan? At saka sino sila mga kababayan? Sumagot po yung dalawa, sila pala ay Duterte supporter mga kababayan at nag-survey lang daw sila. So dito na po natin nalalaman, Duterte supporter ang gumagawa niyan mga kababayan. Desperado na talaga eh. Ito ang kanilang desperate move mga kababayan. Hindi naman nila ma-acquit itong si Sara dahil lang sa meron pong petition, signature petition mga kababayan na ginagawa dito yung mga DDS. Hindi ma-acquit si Sara Duterte kasi siya po talaga ay iimbestigahan sa Senado mga kababayan. Diba? Hindi nag-isip itong mga DDS, mga gonggong talaga eh. So anyways, forward tayo. Pag-uusapan natin, itong walang kamatayang pagdududa ng mga DDS na si Efelisa mga kababayan, hindi pa rin daw nakauwi sa Pilipinas kasi daw nakulong nandun sa US mga kababayan. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang kanilang duda. At hindi sila maniniwala mga kababayan hanggang hindi daw mag-live si Efelisa mga kababayan. Kaya nga lagi lang hinahanap. Ngayon, nakita ho natin, ay DDS, makinig. Nakita ho natin si Efelisa last March 25 na umattend siya sa event ni Abel Bacodjo mga kababayan. Naalala ba natin si Abel Bacodjo? Yung na-file po ng kaso ni Hitad Makabayan o kay Hitad Makabayan kasi nga si Abel Bacodjo, yung designer, fashion designer Makabayan, kasi nga ginawan siya ng fake news ni Hitad. So kinasuhan po ni Abel Bacodjo itong si Hitad Makabayan. Siya po yun. Last March 25, meron pong event si Abel Bacodjo. Ito po ay fundraising, fundraising yata something na fashion event Makabayan. Doon po ito ginheld sa Pasig River Esplanade sa Intramuros, Manila. So nandun po si Efelisa DDS. Hindi lang po mga mainstream media ang nagbabalita dito, for example sa News 5. Tingnan nyo sa News 5 mga kababayan, dyan kasama po yung mga atleta ng Pilipinas, yung mga atlet ho natin, mga kababayan natin po na atlet, kasi kasama rin po doon sa show mga kababayan. And also, pati po yung Philstar, and then mga kilala po ng mga tao, for example, yung malapit po kay Efelisa na umattend doon sa event mga kababayan, si Patty Betita mismo, nagkikipag-selfie si Efelisa sa kanila mga kababayan. Si Patty Betita, ito po ang ebidensya, nandun talaga itong si Efelisa. So ito po yung event mga kababayan. Dito, post po ni Patty Betita, bravo! To you, dearest Abel Bacodjo, for a beautiful show last night at the newly opened Esplanade at the Plaza Mexico Intramuros. So yun po mga kababayan, ito po yung ebidensya. Nandito talaga si Efelisa sa Pilipinas mga kababayan. Pero bakit hindi pa rin po maniwala itong mga DDS? Kasi ang kanilang paniniwalaan lang itong si Hitad. Kasi si Hitad hanggang ngayon mga kababayan, yan pa rin po ang kanyang banat. Yan pa rin po ang kanyang fake news na si Efelisa nakulong daw sa Pilipinas dahil daw sa droga mga kababayan. Di ba gonggong talaga eh? At saka meron pa ngang bagong fake news si Hitad mga kababayan. Si Remulla, si John Vic Remulla mga kababayan, at saka ito rin daw si Efelisa nakaroon ng relasyon mga kababayan.
Gunggong talaga eh. At saka ito po, ipaparin ko sa inyo. Kasi nakakatawa talaga itong si Hitan Makabayan. Kahit ano na lang po ang kanyang pinagdadaldal, kahit ano na lang po ang kanyang ibabalita, si John Vic na naman po at saka si Felisa ang kanyang pinagtripan Makabayan. For more details, let's watch this. Oy, John Vic, yung DILG Secretary, alam niyo ba kung ano chika boom boom? Ayon sa ating source, Hoy, John Vic, crush ka daw ni Imbal Samador. Na naisip John Vic ay favorite na ngayon ni Lisa Tanas. Kasi pinapangarap ni Lisa Tanas, ayon sa ating source, na siya ni John Vic. O yun ang napag-alaman ko, na itong si John Vic ay crush ni Lisa Tanas. At gustong daw ng kanyang Oh, di ba? Kabastos sa Makabayan. Gunggong talaga eh. Si Felisa, crush niya daw ito si John Vic Remulla since noon pa daw Makabayan. At saka ang ambisyon daw ni Felisa ay maganon siya ni John Vic Remulla. Diba gunggong talaga eh. Sana no, bilis-bilisan na ng taga-NBI ang pag-locate dito kay Hitan kasi wala na talaga sa hulog itong si Hitan Makabayan. Dapat tambakan ito ng mga kaso ng NBI, gunggong talaga eh. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga DDS. Meron pong nag-imbestiga doon sa US, mga journalist. Ito po ang kanilang nakalap na ebidensya Makabayan at saka dito talaga mapapatunahanan ang ating theory tungkol doon sa insidente na nangyari po doon kay Paulo Tantoco na kung saan, di ba, nakita natin po sa ebidensya na merong in-interview yung mismong nakuha po ng video kay Felisa Makabayan na mismo niyang sinabi na kasama ni Paulo Tantoco ang asawa niya Makabayan. Alam niyo ba nung sinabi ho ni Sir Ivan at sa nakita natin doon sa interview Makabayan, hindi maniniwala mga DDS na kasama ni Paulo Tantoco ang kanyang asawa noong time po na meron nang nangyari Makabayan. So ito pong dalawang journalist, ito po ang kanilang nakalap na information. For more details, let's watch this. Straight to the point to tayo. Additional info ito, update dun sa lumalaki pa rin na talk ingin sa pagkamatay ho ni Paulo Tantoco. Okay, ano ho ang update namin? Unang-una, ang update ho natin ay napag-alaman ho natin na 3 points lang. Una, si Paulo Tantoco inilibing na. Ibig sabihin yan, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nakompleto yung autopsy report. Ngayon, yung autopsy report, i-release yan 2 or 3 months after. Ganun talaga sa Amerika, no? Ganun talaga protocol po medyo sa matagal ho yan. Kaya syempre, analysin nila kung totoo, tama yung kumakalat na balita na kaya siya namatay dahil sa droga. Di ba? Yun naman ang talagang dito. Nakulayan kasi. Oo. Ikalawa, okay, additional info. Ito makinig ho kayo, lalo na yung mga interesado din sa issue na ito. No? Natatandaan nyo ho yung video ni Kuya Dado. Mamaya i-share natin ng konti. Basically, yung video ni Kuya Dado ay kuha na kung saan ay nagdi-dinner. Ito po mga 8:28 yata ho ng gabi yun. Nagdi-dinner si First Lady kasama yung entourage niya at kasama yung mag-asawa. Si Pawi at si Dina. Okay. After ho niyan, ang nangyari ho pala, yung dinner na yan ay doon po sa hotel ng ating First Lady. Ayan Marlika, binigyan na kita ng isang info. Okay? Nasa hotel ni First Lady. Hindi doon sa hotel. Okay, ito nangyari. Ni Paulo. Ngayon, pagkatapos ho nilang mag-dinner, ang nangyari ho pala dyan, pagkatapos nilang dinner, umalis yung mag-asawa, bubalik sa hotel nila, which is the Waldorf Astoria. So, ibig sabihin, nandun sila sa ibang hotel, na nandun si FL, First Lady, umalis yung mag-asawa. Okay? So, klarado na tama tayo nung initial na information natin, na nasagap, na hindi magkasama yung mag-asawa at si First Lady nung panahon na bago namatay si Pawi Tantoco. So, malinaw ho yun. Tapos, ang nangyari dito kay First Lady, pagkatapos mag-dinner, umakyat doon sila sa kwarto, nagpa-foods pa, gising hanggang alas 4 ng umaga.
Okay. Hindi ko alam kung ano implication yan. Iyon na ho nang nakuha naming information. Hindi ho namin nililinis sino man. Ito po yung information na nakuha namin na hanggang alas 4, nagtrabaho pa ho yata or si First Lady. Wala ko kami sinasabi, hindi ho namin alam kung anong ginawa niya magmula nung mga alas 9, alas 10 ng gabi up to 4. Pero base sa balita, siya po ay gising pa at that time at may mga ginawa pa. Nagtrabaho, nagpa-food spa, etc. Pero doon yung ginawa doon sa hotel ng ating First Lady. Hindi po doon sa hotel ng mag-asawang Pawi at Dina. So maliwanag ho yan, no? Yan po yung additional namin na information. At nililinaw lang namin, di ho namin sinasabi, wala ko kami sinasabi ni Dodi dito kasi pinagkakamalan kami na pinagtatakpan namin ang ating First Lady. Hindi po. Wala ko kami pinagtatakpan dito. Dodi, ikaw ba binayaran ka ba? Hindi pa dumarating. Walang Joke lang po, joke lang Walang po. darating kasi Joke wala lang naman po, din naman wala tayo po kami, binabayaran hindi kami dito. binabayaran dito. O baka Joke kayo, lang yung mga po. nagtatanong sa amin, bayad daw Baka kami. kayo Eh, po hindi ang ho. bayad, hindi po. Wala ho sa interest ho namin yan. Pati kami 40 years na. Pare, di ba, Richard? 40 years ng journalista si Dodi. Oh. Di ba, ang journalistic, katotohanan sa journalism, kababagit ni Richard, yun nga po naganap, ano po. Pero kasi nasa haluan po ng politika, sa totoo lang, at saka na mali siya. Oo. Ano po, na pag pinagkokonek, yung pinagpipilitan, wala namang basihan po, sa totoo lang po, yung magkakasama, si First Lady at saka si Paolo, At ito pa. on the same hotel, when that sad incident happened. Oh, ito pa, no? Hindi po ganun. At At ito saan niyo pa. po napulot yung ganun Oo. na mga circumstances. Yung mga nagre-react ko, maraming salamat ho sa mga nag-comment. Maraming salamat sa subscribe. Mag-subscribe and comment pa rin ho kayo. Oo nga pala. Para maaliw kami ni Dodi dito at magbunyag pa kami ng iba-iba. Marami ho kaming alam na mga pinagagawa nitong administrasyon. Marami din kaming alam pinagagawa ng mga Duterte at ng mga iba pa. No? So, dito sa totoo lang, ihahayag ho namin yan. Wala ho kaming takot sa mga yan. Pakialam natin. Di ba? Pakialam natin na may rice cartel at yung isang pinuno niyan malapit sa kusina. So wala po kaming baka kasi Hindi ho namin pakialam yan. Pakialam mo namin kami ay pro-Pilipino dito. pro-Filipino, wala po kaming Ang pinapanigan. interes ho natin, ang interes namin ay malaman ninyo, kayong nandyan, kung ano ang totoong nangyayari sa ating bansa Ano ngayon. yung tunay na katotohanan. di ba? Correct. Kasi Oo. lumalabas pong ibang katotohanan, iba po pong version ng katotohanan pag lumabas po sa media, hindi ba? Batay naman sa spekulasyon yung iba. Ito ngayon, po tunay na katotohanan po. Susunod sa susunod naming Maniwala episode, ba kayo? tatalakayin naman ho natin yung sinasabi ng ating dating press secretary si Trixie Angeles na ang katotohanan daw ay time-bound. Ayun, susunod naming ano yan. Bakit yung hindi totoo yung sinasabi niya? Mamaya pag-uusapan namin on a journalistic point of view. Okay po? Yung tunay na journalistic point of view. At bakit, mapapansin nyo rito, hindi ko kami gumagamit ng di umano daw. Hindi nyo napapansin? Hindi kami gumagamit ng daw Okay, di at umano. di umano. Tatalakayin din ho namin yan. Bakit? At doon na sa maraming comment, maraming salamat po. Kung negative, positive yan, wala rin kami pakialam. Sinasagot din ho namin yan. Pero wag naman ho kayong sasabi sa amin na i-produce namin si First Lady. Hindi naman ho kami Malacanang. Di ba? Sabihin niyo sa Malacanang, wala kami pakialam. Di ba? Pero what is certain is that number 1, number 3 point is si First Lady po ay narito na sa Pilipinas. Matagal na. Last week pa. di ba, DDS? Si Efelisa nandito po sa Pilipinas last week pa. Last March 10, nandito na po si Efelisa, umaga makabayan. Pero ayaw talaga maniwala mga DDS, magong talaga eh. Kaya nga lahat po ng mga post ni Efelisa doon sa kanyang Facebook account, puro daw edited, puro daw luma makabayan. Di ba ang gunggong talaga eh? Kasi ang gusto lang paniniwalaan, ang kanilang katangahan. Ang gusto lang nilang paniniwalaan, yun lang si Hitad Makabayan. Diba? Gonggong talaga eh. So anyways, before na pupunta doon sa issue kay Sara Duterte na kung saan siya po'y nanghihikayat na pagre-resignin sa peso si PBM. Pero hindi niya daw sinabi Makabayan. Ang sabi niyan, ang nawagan niyan, yun daw ang kausap niya, yung mga nandun sa dahig Makabayan, yung mga supporters nila. So before natin pupuntahan itong si Sara Duterte,
Dito muna tayo po sa katangahang ginagawa ng mga DDS. Tungkol dito sa zero remittance for 1 week mga kabayan, na hindi sila magpapadala ng remittance sa Pilipinas for 1 week mga kabayan. Kasi plano nilang gutumin ang kanilang mga pamilya mga kabayan. Di ba mga tanga talaga eh. So dito muna tayo po sa post ni Jimmy Bundok mga kabayan. Siya po'y nanawagan na aside ho doon sa hindi mapapadala yung mga OFW na mga DDS supporter for 1 week mga kabayan, ang sa kanya nanawagan siya na hindi na rin daw tataya sa PCSO mga kabayan. Kasi dito po sa post ni Jimmy Bundok, no betting of Lotto starting March 28 until PRRD is home da mga kabayan. Diba hanggang ngayon, imahinasyon pa rin nila na makakauwi itong si Digong mga kabayan. Sinabi na nga yan ni Sara Duterte na hanap na po, hanap na talaga, finish na. Hindi po makakauwi itong si Digong mga kabayan. Napakalabo ng tsansa na makauwi itong si Digong. Mismo na po si Sara ang nagsabi niyan. So dito nanawagan si Jimmy Bundok na hindi tataya ang Pilipino sa luto mga kabayan. Pakikinggan kaya siya mga kabayan ng ibang tao dyan? I think not. Ang hindi lang po tumaya sa loto, yun lang po mga DDS supporter mga kabayan. Naalala ba natin na siniraan nila si Mil Robles? Na picky daw yung mga nanalo sa loto mga kabayan? Naalala ba natin yan? Di ba binatikos nila hanggang umabot nga yan, nag-hearing doon sa Senado at sila po sinabo ni Senator Raffy Tulfo mga kabayan yung tungkol doon sa picky daw yung mga nanalo sa loto. Diba? DDS po ang napapakalat po ng fake news na yung makabayan. At hindi po tumaya, at hindi na talaga tumaya itong mga DDS sa loto. Bakit? Kasi kakainin nila po nila ang kanilang sinasabi kapag sila ay tataya sa loto makabayan. Meron bang epekto sa Pilipinas? Meron bang epekto sa kinamay natin ang hindi pagtaya nila sa loto makabayan? Diba? Wala. So dito po sa panawagan ni Jimmy Bundok, effect yan. Failure pa rin po ang plano na yan makabayan. And also, meron po siyang ibang panawagan. No to OFW online voting. So gusto niyang i-boycott yung online voting. Ayaw niya, siya po ay nanawagan sa mga kasama nila ng mga DDS supporter ng mga OFW na hindi boboto this coming election makabayan kasi ayaw nila sa online voting. 'Di ba? Mahaharang kayo niya makaabayan? Well, wala problema ho yan. Mga DDS, wag kayong bumoto. Ako pa mananawagan dito na wag kayong bumoto sa darating po na eleksyon. Mga DDS o OFW. Kasi wala namang kwenta eh. Okay lang ho yan. Kasi nga, iboboto nyo, siyempre mga DDS. Hey, di ba yung mga padapa laban makaabayan? Ang iboboto nila, yung line-up po ng padapa laban. So tayo po yung mananawagan, wag na silang bumoto. Diba? So sakto na po dito ang ginawa po ni Jimmy Bundok, ipapahamak niya ang kanilang grupo magkabayan. Para hindi na sila boboto dito, tayo na rin po'y manawagan sa kanila na wag na silang bumoto para hindi madadagan ang boto ng padapa laban magkabayan. Diba? Nakakatawa talaga eh. Kasi speaking of petition nga pala makakabayan, so, kumpirmado, yung tungkol po kay Gringo Hunasan makabayan. Diba ako po nanawagan dito na wag nang iboto itong si Gringo Hunasan kasi nga nagipang-collab na siya, nagipagkita na siya sa grupo ng mga Duterte makabayan. At yan po'y kumpirmado. Kasi ito, the other day, nakita ko na po na kasama niya itong si Marcoleta. Diba yung first ko, pinakita ko dito na screenshot makabayan, diba si Basti ang kanyang kinausap. Dito sa picture na to, the other day, kasama na rin po niya itong si Marcoleta makabayan at kasaka yung patira pong ibang padapa laban. O di ba nakikita natin dito na gustong kunin ang suporta ng mga DDS ni Gringo Hunasan makabayan. At saka merong sinabi dito sa balita. Kasi nga dito po sa post ng Philippine Star makabayan, sabi dito, former Senator Gringo Hunasan announces during a press conference in Quezon City on Wednesday that he, along with other personalities, will launch a signature campaign.
signature campaign for a petition to the International Criminal Court or ICC to bring back former President Rodrigo Duterte to the Philippines. O di ba, sasabi pa dito, Hunasan highlights that they are a group of non-partisan daw individuals and only aim to subject Duterte before a Philippine court rather than the ICC, mga kabayan. So siya dito ang nanguna sa petition, mag-file siya ng petition doon sa ICC na pauwiin itong si Digong, mga kabayan. O di ba? So tama talaga at information na kuha, mga kabayan. At wag nyo nang iboto or wag nyong iboto itong si Gringo Hunasan kasi kabilang na siya doon sa padapa laban, mga kabayan. O di ba? Doon siya pumanig sa mga salot ng lipunan. Pag-usapan natin itong si Pulong Duterte. 'Di ba? Sa intro ko, mga kabayan, nandun na po itong si Hanilet at saka itong si Kitty doon sa The Hague. Kasi sila po ay aming apas. Ano bang Tagalog sa apas, mga kabayan? Basta nandun sila, doon na po nagipagkita doon kay Digong, mga kabayan. At saka, 'di ba, una doon si Sara. So sumunod na ito na pong si Hanilet and also si Kitty, mga kabayan. So malamang tapos na yung mission ni Hanilet na i-secure ang kanilang properties or asset, mga kabayan, dyan sa Pilipinas. Kasi alam ho nila, naramdaman nila na susunod na dito, ipapa-freeze ang kanilang asset, mga kabayan, or mga properties. So nandun na po itong si Hanilet. At saka talaga pong napahiya, talagang mapapahiya dito yung mga DDS kasi una, sinabi po ni Hanilet, mga kabayan, kung bakit hindi siya sumama sa Netherlands, sa The Hague, kasi wala daw siyang passport. Wala siyang passport na kahit alam ho natin, kagagaling na ho nila sa Hong Kong. Diba, tingnan nyo, kung wala siyang passport, ang bilis pala nakuha ang kanyang passport, mga kabayan. Siguro napagawa. Diba, napakabilis lang po ni-release ang kanyang passport. Kalokohan, diba? Kalokohan talaga eh. So ngayon, si Pulong, meron po siyang planong mag-tour sa 16 countries, mga kabayan. I think you already heard this balita na kung saan siya po ay humingi po ng permiso doon sa Kongreso at siya po ay pinayagan, mga kabayan, na makakuha po ng travel authority kasi nga siya po ay mag-tour sa 16 countries in 2 months, mga kabayan. In 2 months, 16 countries in 2 months. Dito natin nakikita na talaga pong mapira ang mga Duterte, mga kabayan. At yan po italiwas sa mga sinasabi na simple life and simple living lang daw meron itong mga Duterte. Pero alam mo natin na meron silang mga mansion, mga kabayan. Pero ang ginagamit dito kasi ng mga DDS, ng mga gonggong, ng mga tanga, yung lumang bahay ni Digong. Kasi doon daw nakatira itong si Digong, mga kabayan. Di ba, magkalang beses na natin nakita sa mga post po ni Kita Duterte na iba ang environment na tinulugan ni Digong, mga kabayan. Asa doon po, di ba, sa kanilang living room na, di ba, tinawag po ni Kitty itong si Digong kasi nga gusto niyang patulugin ng mga kabayan. Kasi si Digong po sa video na doon, sa video na yung mga kabayan, di ba, siya po ay nanood ng TV. Pero tingnan nyo ang environment. Mukha ba yun na, na luma na bahay, mga kabayan? Di ba tayo talaga pinagluluko ng mga Duterte, gonggong talaga eh. So dito nakakuha po si Pulong Duterte ng travel clearance sa Kamara, mga kabayan. Siya po ay pinayagan kasi siya po ay mag-tour ng 16 countries in 2 months. Di ba nakakaduda, mga kabayan, 16 countries ang kanyang pupuntahan? Siguro nandun ang mga account. Siguro mo siyang tatrabahuin, mga kabayan, yung mga bank accounts ni Digong. Siguro lang ha, DDS ha, siguro lang, baka iba ka makatotoo. Alam niyo naman si Sir Ivan. Kapag meron ng theory dito, magkatotoo talaga eh. Baka pupuntahan ni Pulong Duterte yung mga country kung saan nandun po yung mga bank accounts ni Digong, mga kabayan. 16 countries in 2 months. So ngayon, mga kabayan ko, nakalimutan ba ng mga DDS na, di ba, si PBM, if not mistaken, meron na po siyang 27 state and official and working international trips at saka visit, mga kabayan, sa 19 countries. Yung mga official working visit ni BBM, di ba nga, state visit, working visit, at saka yung international trips ni BBM sa 19 countries, 27 na po lahat, mga kabayan, ang kanyang meetings.
At yan po'y binatikos talaga na sangkatirbang katakot-takot po na batikos galing po sa mga DDS kasi marami daw lakad si PBM, palagi daw palagoy-lagoy, nandun lang sa ibang lugar para daw mag-party-party magkabayan. Di ba yan po sinasabi po ng mga DDS, hindi lang nagtatrabaho si PBM, kundi palagoy-lagoy daw sa ibang lugar magkabayan. Na kahit alam nila, yan po ay state visit. Yan po ay working visit. Pero ang gusto lang palalabasin sa kanilang mga followers, hindi nagtrabaho si PBM, kundi lagoy-lagoy lang doon sa ibang lugar makabayan. Challenge sa mga DDS. Kaya nyo bang gawin yan kay Pulong? Sige nga, challenge. Batikusan nyo nga si Pulong 16 countries in 2 months. Tingnan nyo kung gaano kayaman ang mga Duterte makabayan. Kayang-kaya lang libutin po na ibang lugar in 2 months makabayan. Sumapira talaga. So hindi yan bababa sa ilang bilyones ang kanyang budget makabayan sa pag-tour niya sa ibang lugar. Sige nga, challenge DDS, patikusin nyo nga si Pulong, tanungin nyo siya kung ano ang kanyang pakay sa mga lugar na yan. 'Di ba? Ang galing nyong mang batikos sa mga lakad ni PBM, pero kapag kalyado nyo na, hindi nyo kayang batikusin, hindi nyo kayang tanungin. O di ba? Si Pulong Duterte, siya rin po ay isang government official. So dapat nyo rin po siyang tanungin kung ano ang kanyang pakay doon sa ibang lugar. Yan ba'y makakatulong sa bansa natin or hindi? O yan ba'y makakatulong sa kanilang sariling apelyido? Hey! Or meron siyang gusto nitong i-resolba. Or meron siyang gusto nitong isalba. Ano kaya yon? Asset ba yon? Hey! Properties ba yon? Hey! Diba? May karapat na tayong magtanong. Kasi nga, si Pulong, siya po'y government official makabayan. Huwag kayong bias, DDS. Huwag kayong halata. Sige nga, batikosan niyo nga si Pulong. So anyways, for the makabayan. Siya nga pala, before that, siyempre, shout muna natin ating mga viewers. Nandyan po si Shane Sul, Elsa Singgian, kasama rin po natin si Lola Les Filipina Life, hi to Joanna Navalta, Jonelda Gabales Gabales, nandyan rin po si Beth Ariolne, Shirley Risman, Mr. Kapampangan, nandyan rin po si JNG Vlogs, Melanie Enriquez, M.E. Jocelyn Salcido, Angelita Hulsanger, i-shoutout natin si Sarah Brightman Vlog, Lynn Rakisa from Paris, France, nandyan rin po si Eds Oreb, and also shoutout natin si Midardo Leoncillo from East Rimbo, Taguig City. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Carlota Palakay, Ashen, Jel Obordo from Bataan, Irene Arroyo, and hi to Brigida Ligot from Chicago, USA. Okay. Mga kababayan ko, pag-usapan natin si Digong. Kasi nga diba kahapon, nabalitaan na ho natin na meron na pong report, nilabas po yung ICC at ito po yung mismong post sa ICC website na natanggap na po sa legal team ni Digong, na mga attorney ni Digong, yung kumpleto na 181 po ng mga ebidensya against kay Digong makabayan. Ang dami pala 181 po ng mga ebidensya makabayan. So yan po ay kumpirmado, natanggap na po ng legal team ni Digong. For more details, let's watch this. Halos 200 ebidensyang sinumite ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kahit ibang opinyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso kinakaharap niya sa International Criminal Court, tuluyan ng gumugulong ang proceeding sa kasong Crimes Against Humanity. Ilang araw matapos maglabas ng deadline ng ICC Pretrial Chamber 1 sa prosecution at defense teams para magsumite ang mga ito ng ebidensya at mga witness, nag-post ng update ang ICC sa kanilang website. Lumalabas na nagsumite na ang prosecution team ng 181 items na may tuturing na ebidensya. Confidential ang mga ito. Sa Abril ang deadline para magsumite ng mga ebidensya ang dalawang panig. Nagbigay naman ng update si Vice President Sara Duterte sa binubuo niyang legal team. Hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. Wala pa pong Filipino lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng sources. Sa ngayon, tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang kumpirmado. Una nang sinabi ni Kaufman na tiwala siyang mababasura ang kaso ni Duterte sa ICC. Siya naman sa Pilipinas, naniniwala ang mga anak ng dating Pangulo na hindi pa moot and academic ang mga petisyon nila sa Korte Suprema para maibalik sa bansa ang kanilang ama.
Pero ayon kay ICC accredited lawyer at isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Gilbert Andres, huli na ang lahat, lalo't naideklara na ng ICC na nasa kustodiya na nila si Duterte. Ayon din sa isa sa mga abogado ng EJK victims na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, gayahin na lamang ng magkakapatid si VP Sara mag-move on at harapin ang paghahanda sa kaso ng kanilang ama. Alam nyo ba kahapon makabayan, napahiya itong si Ipe Salvador. Kasi nga, di ba, may nabalitaan kasi sila na meron daw in-release po na report or document, in-release daw na result ang Supreme Court makabayan tungkol doon sa kailang i-final na TRO na pauwiin itong si Digong sa Pilipinas makabayan. So ang ginawa po ni Ipe at saka ng mga lawyers ni Digong, kumaripas ng takbo doon sa Supreme Court pero wala silang nakausap doon makabayan. Napahiya talaga eh. Kahapon binilita ho yan. Di ba napahiya talaga si Ipe doon? So sana, ang kunin po ng lawyer ni Digong makabayan, ang kunin na lawyer ni Digong, ito na lang siguro si Ipe, no? Salvador makabayan. Pero hindi ganun kamahal. Lawyer ba si Ipe Sarayban? Hindi. Pero feeling pa lawyer. Nakakatawa naman. Ang dali na nakatakbo doon sa Supreme Court pero wala pala doon makabayan, walang tao. Na wow mali pala sila, na wow mali. Pero kahit meron pong in-release na TRO ang Supreme Court makabayan, di ba mismo na pong sinabi po ng ICC accredited lawyer na wala na pong kwenta yan, huli na po ang lahat. Kasi si Digong nandun na po sa ICC makabayan. O di ba? Di ba, DDS? Mismo na pong nasabi yung attorney, ICC accredited lawyer ho yan. Alam niya ang batas. Alam niya ang batas ng ICC makabayan. Walang kwenta na po yung TRO gusto nilang kunin sa Supreme Court makabayan. Okay? So ngayon, dahil po doon sa interview, sa balita po ng News 5 makabayan, di ba ang noted ngayon, ang alam pa ho natin na isang isang foreign lawyer po ni Digong makabayan, yung British lawyer na si Nicholas Kaufman. Kilala ba natin si Kaufman makabayan? So according dito sa aking pananaliksik, kung sino yan si Kaufman, abay ang mahal pala ng talent fee niyan makabayan. Napakamahal ho. Kasi hindi basta-basta ang kanyang hinawakan na kaso that is last January 18 yata yun if not mistaken. Ikaw rin sa Serban, I think that is January. That is a year 2018 kasi siya po yung naging defense lawyer ni yung apelido po yung isang vice president po sa Congo makabayan. Naalala ba natin yan? Yung tungkol dito po sa siya po yung Bimba case makabayan, yung Bimba case. Nalaban si Bimba case? Si Bimba makabayan. Siya po yung vice president po sa Congo. Na kung saan ang kanyang kaso, December po dito kay Digong makabayan. Pero yan po ipinanalo ni Kaufman makabayan. Yan po ipinanalo ni Kaufman. Na-acquit po yung Vice President po ng Congo na yung si Bimba makabayan. So according to sa nakuha natin na info galing po sa Google makabayan, sabi dito, Sarah had also announced that they would apply for legal aid with the ICC. No one knows how much Kaufman charges for charges for lawyers fee makabayan. One speculation said it could run up to 2.5 million US dollar makabayan per month or 140 million pesos a month itong talent fee ni Kaufman makabayan. 140 million per month itong si Kaufman makabayan. Tingnan nyo, napakamahal pala ni Kaufman. Pero wala yan. Siyempre, tingnan nyo, 140 million a month ito si Kaufman. Wala yan kay Sara Duterte. Kasi nga ang 120 million pesos inubos lang in 11 days makabayan. At kayang-kaya ho yan ni Digong, di ba? Marami pong nakurap ito si Digong, bilyon-bilyon. Di ba, bilyones eh. Kayang-kaya yan. Confidential funds pa nga ni Sara. Kayang-kaya na ho yan. At saka meron pong bit-bit itong si Pulong na 51 billion pesos. Di ba? 51 billion pesos. Daw 51 billion pesos makabayan. Kung totoo man yun, magagamit yun ni Pulong. Or magagamit yun ni Digong makabayan. So huwag kang mag-alala, DDS. Yung budget na yan, napakasisi lang ho yan sa mga Duterte. Napakasisi lang ho yan. Malaki ang kanilang pera. Sila po yung billionaire. Kayang-kaya ho yan bayaran ng pamilya Duterte.
140 million pesos per month. Kaya yan, yakang-yaka yan. Sisiw lang yan. O diba? Tas ang ginawa lang ngayon mga kababayan, ang ginawa lang ngayon na pa-fundraising sila at saka meron sila, nanghihingi na sila ng GCash, nanghihingi na sila ng piso-piso or pera galing po sa mga supporter para daw ibigay doon kay Digong Makabayan. Makakaabot kaya yan kay Digong? Diba sabi nga ni Digong kaya niyang i-accumulate yung 5 billion pesos Makabayan or billion, diba? Diba sabi niya? Tas ngayon, binudol na naman ng mga supporter, ang mismong supporter po ni Digong Makabayan. Makakaabot kaya yan ang kanilang hiningi po ng mga pera para daw pantulong kay Digong? Hindi yan makakaabot. Mapupunta yan doon sa taong malaki yung bulsa Makabayan. Nakakatawa naman. Di ba ang laki pala no, ng talent fee or i-charge ni Kaufman dito sa paghawak niya sa kaso ni Digong Makabayan? 140 million pesos. Okay? So pag-uusapan rin po natin Makabayan, yung palusot ni Sara Duterte na hindi daw siya nanawagan po na pagparesignin itong si PBM. Di ba yan po ang viral na viral ngayon sa sinabi po ni Sara during po sa rally doon sa Dahig Makabayan. So ito muna po. Ipapakita ko sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. O, di ba? Budol talaga Makabayan. Isa pa. Ito yung klaro po ng kanyang pagsabi Makabayan. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Wala ako sinasabi ever na magdapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? O, di ba nagpalusot Makabayan? Hindi niya mismo sinabi na BBM resign or pinapababa niya si BBM sa pwesto Makabayan. Hindi. Siya po'y playing safe. Ginamit na po niya ang kanyang followers Makabayan. Pero sa kanyang gesture, sa kanyang ginagawa doon, siya talaga po'y nanghihikayat na yun po ang gawin at panawagan ng mga fast supporters po ni Digong Makabayan. Correct pa wrong? Yan po ang gusto niyang ipagawa. Pero siyempre, playing safe siya Makabayan. Kasi nga para maiwasan niya dito yung inciting to sedition. Diba? Sakto ba si Sir Ivan? Pero alam nyo ba, marami na pong kumalat na balita noon since na, diba, meron pong inilabas po na ebidensya at saka sinabi yung si Pibos Talakera, nalala ba natin si Pibos Talakera Makabayan, yung dating DDS. Nang time po itong si Pibos Talakera, nakabilang pa siya sa DDS na side Makabayan at saka nandun sila sa Liwasang Bonifacio kasi sila po nanawagan kasi nga diba nakasuhan na po at saka pinaghanap na po na ni General Torre itong si Kibuloy. Meron pong rally sa Liwasang Bonifacio. Nandun po itong si Pibos Talakera at meron siya nakita ng mga taong nagdala po ng mga tarpaulins na meron pong nakalagay na BBM resign. Nung tinanong daw ni Pibos Talakera yung mga tao na yon, tinanong niya kung sino ang nagbigay nun Makabayan. Alam niyo ba ang sagot po ng mga tao na yon? According kay Pibos Talakera, si Sara daw ang nagbigay ng tarpaulin na yung Makabayan. Ang ibig sabihin, talagang gusto po ni Sara na pagbibitiwin na o pagre-resignin na sa pesto si PBM. At yan po ang gusto niyang mangyari Makabayan. So balik tayo doon. So sinabi niya na hindi daw siya yung nanawagan. Hindi niya daw sinabi kasi daw ang nagsabi noon yun daw ang mga followers na kasama niya or kaharap niya Makabayan. So kung sinabi niya daw na paparesignin itong si PBM, magbigay daw ng example Makabayan. Ang kanya example, sabi niya according sa kanya, na hindi daw naipakita ni PBM na maayos pa mag-isip si PBM Makabayan. Na maayos pa daw mag-isip si PBM. Hindi ba maayos mag-isip si PBM? Well, meron kayo papakita sa inyo na video Makabayan. At dito natin makompare kung talaga bang nasa ayos na pag-iisip itong si Sara Duterte Makabayan. For more details, let's watch this. Pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow,
Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy. And sasunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon, na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila. O, di ba? Parang sinto-sinto lang makabayan. Tanungin natin yung mga DDS. Sa tingin nyo ba, nasa tamang pag-iisip pa ba yung Vice Presidente ninyo? Naintindihan ba natin kanyang sinasabi makabayan? Kasi ang kanyang ambisyon na magkakaroon daw siya ng effigy. Alam mo natin yung effigy makabayan? Yung sinusunog po ng mga tao na parang statue or figurine during po sa mga rally na sinusunog ng makabayan. Yun po yung effigy. Ang kanyang ambisyon, magkakaroon siya ng ganyan makabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Napakababaw ng kanyang ambisyon, parang wala sa hulog talaga eh. Ang ambisyon niya makabayan kung paano niya mapaganda ang Pilipinas. Dapat ang kanyang ambisyon kung paano niya mapalago ang ekonomiya sa Pilipinas makabayan. Mapalago niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Dapat yun ang kanyang ambisyon. Pero bakit ang kanyang ambisyon makabayan na gagawan daw siya ng effigy ng mga tao? Kasi hindi daw lahat ng mga tao magkakaroon ng ganyan makabayan. O di ba, gunggong talaga eh. Parang sinto-sinto talaga eh. Kaya dapat lang hindi na po makakahawak ng anumang posisyon ang mga Duterte sa Pilipinas makabayan, kasi kawawa ang bansang Pilipinas eh. Nang ganyan na klase po na mentalidad meron tayo na tao makabayan na magiging leader natin, delikado ang bansang Pilipinas. So ipapakita ko po sa inyo ang vlog ni Coach Jared makabayan. For more details, let's watch this. Yan mga yung ganyan, palusot lang yan para lang hindi ma-attribute sa kanya yung statement. Pero kasi alam niyo mga kutsero, kung totoo naman talaga na wala siyang sinasabi or at least wala siyang ini-imply or wala siyang intensyon na ipakalat yung Marcos resign, di sana sinabi niya, wag ho tayo magsalita ng Marcos resign. Hindi ganun. Hindi yung kayo nagsabi niya, ha? Hindi ganun. Kasi yung pagsasalita mo ng hindi ako yung nagsabi niyan, whatever, yun ay pag-iwas lamang sa responsibilidad. At tatanga-tanga naman itong mga DDFs na to na nandito, para sa kanila, tama yung dahilan na yun. No, it's not. Kung ikaw ay isang vice-presidente na nasa tamang pag-iisip at wala kang intensyon na umupo bilang presidente, ang sasabihin mo, hindi mo uudyokan yung crowd na mag-isip ng dahilan para ibagsak ang administrasyon. Ang sasabihin mo, wag ho tayo magsalita ng ganyan. Hayaan natin sila magtrabaho sa kung paano nilang paraan gusto. Let's not call for his resignation. He is the elected president of the Philippines. Wala tayong magagawa. Ang pwede lang natin gawin ay ilabas ang ating saloobin sa pamamagitan ng ganitong klase mga pagtitipon. Yun ang pwede mong sabihin. Kasi iwas pusoy ka talaga dun. Nanggaling kasi sa bibig mo na wag mo nyo siya pag-resignin. Magsasabihan mo yung mga tagasunod mo na wag siyang pag-resignin. Iyon, at least medyo lulusot ka. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... Alam din niya nakapagrekta niyang sinagot na Marcos resign, it is equivalent to inciting to sedition. Kaya nga niya binanggit yun eh. Bukas, ikukulong na kayo sa sedition, bukas i-detain na kayo, suspended na kayo, whatever. Alam din kasi niya na mali siya. Alam niyang mali yun, pero ipinagpatuloy pa rin niya yung mali.
and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, Ngayon, eto. Nagsigawan ng Marcos resign, sabi, hindi daw niya sinasabi yan. Sabi niya, nagsigawan yung crowd, Marcos bangag, Marcos bangag. Bigla niyang sinundan ng, and that leads to what? Transparency and accountability. Alam niyo, mga kutsero, si Sara Duterte has no business talking about transparency and accountability, especially meron siyang kaso ng impeachment. Na ang pinakapunto ng kaso niya sa impeachment ay transparency and accountability sa paggamit ng kanyang confidential funds. Na hanggang simula noon hanggang ngayon ayaw niyang sagutin. Umaasa siya na ilulusot, makakalimutan ng taong bayan, di nakalimutan, dinaan sa rally para magulo ang bansa. Wala kang moral ascendancy, Sara Duterte, para magsalita ng transparency and accountability. Eh yung pangako nga niyang psych test hanggang ngayon hindi pa nangyayari. dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Betrayal of public trust daw yun. Yung pagsasabi na wag na mag-drug test, etc., etc., ay betrayal of public trust. So, mga kutsero, meron lang ako i-bring up. Oo, kasi baka nagkakalimutan tayo. Na yung tatay niya mismo ay umamin na gumagamit ng fentanyl tsaka marijuana. Kaya natataka ako bakit sinasabi ng mga DDS na best friend daw ni Digong si Donald Trump. Si Donald Trump galit na galit sa fentanyl. Duterte on fentanyl use felt like Cloud9. Duterte admits using marijuana to keep him awake. Awake and bake! So, ibig sabihin, ito palang ginawa ng tatay niya, ni Rodrigo Duterte, ay isang betrayal of public trust. Hindi ka nagsalita noon. Kasi tatay mo no? Okay, so kung hindi man siya nanawagan na mag-resign sa pwesto si PBBM, well, tayo po ang manawagan sa kanya, makabayan, na siya po ay bababa na sa pwesto. At siya po ay i-impeach, makabayan. Kasi wala na pong tiwala ang taong bayan sa kanya dahil dito sa kanyang pinagagawa na ginulo ng mga Duterte ang bansang Pilipinas. Sila naman talaga ang cause dito sa kaguluhan sa Pilipinas, makabayan. Diba? Wala namang iba ang mga Duterte lang po ang cause sa kaguluhan sa Pilipinas. So tayo po yung manawagan na siya po ay mag-step down na, mag-resign na bilang isang vice-presidente kasi meron pong tao na mas karapat dapat at mas qualified pa kaysa kanya, makabayan. Diba? Sakto ba si Ivan? So tayo manawagan, bring home Sara Duterte. Okay, so shout out po natin. Nandiyan po si Jess Totoo from Calaba, Laguna. Lorna from Salcido, Eastern Samar, Region 8. Nandiyan po si Josephine Gallego, Sports Sinowe from South Korea. Carmen Cadarao, Disolan David, Axel Roses, or simply Tokes Vlog. Nandiyan po si Luisito Niedo, Nono Vlogs, Imi Joaquin, Tony De Los Rias, Lito Cabanse from Milan, Italy. Nandiyan po si Belma Ramirez from Macau, Emelita Sumailo Kilay. I-shoutout natin si Maria Soriano, Lorna Obellanueva, Lynn San Juan, Gorgonia Angala from Hong Kong. Nandiyan po si Carmen Robertson and hi to Dory Manuel De Leon Liago or Ligo. Okay, mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. So as I said before, sabi ni Enrile, for every action, there is always a possible counter-action. Yeah? If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privilege of the OFWs that follow the advice? Diba? Ano ngayon kung ang Kongreso gumawa ng aksyon na tanggalan din sila ng working visa, i-blacklisted sila, di ba? Wag niyo, alam niyo mga DDS wag niyong hamunin ang gobyerno.
Tandaan ninyo, kung hindi dahil sa gobyerno, hindi kayo makapagtrabaho dyan. Kung may problema kayo, kapag may problema kayo dyan, pag nabugbog kayo, sinaktan kayo ng amo ninyo, kapag minaltrato kayo ng amo ninyo, anong gagawin ninyo? Tatakbo kayo sa gobyerno. Tatakbo kayo sa gobyerno, hihingi kayo ng tulong sa gobyerno. Lagi ninyong pagkatandaan, sabi ni Enrile, bawat aksyon na gagawin ninyo, pag-isipan ninyo ng maraming beses. At take note, mga DDS sa Europa na naghahamon na hindi magpapadala sa Pilipinas, huwag ninyong idamay yung mga OFW na hindi kasali sa pagiging DDS na bobo. Tandaan ninyo, maraming mga OFW na hindi DDS dyan sa Europe magagalit sa inyo, madadamay sila sa kabubuhang desisyon ninyo. Pag-isipan ninyo ng 1 million times bago nyo gawin. Kung hahamunin nyo, kung hahamunin nyo ang gobyerno, hindi kayo magpapadala kasi dahil kay Digong. Pag kayo tinanggalan ng working visa, pag blacklisted kayo ng gobyerno, sinong mapapahamak? Kaya bang sagutin ni Digong at ni Sara yan? Marami ding OFW sa Europe na hindi DDS. Madadamay sila at magagalit sila. Zero remittance pa kayong nalalaman. Anong akala ninyo DDS? Inyo na ang Europa? Huwag niyong idama yung mga loyalista at kakamping na nasa Europe. Magagalit yan sa inyo. At pag-isipan ninyong 1 million times yan. Sabi nga ni Enrile dito, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel also the suspend and tax privilege of the OFW that follow the advice? The OFW are income tax free. On their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax return. Diba? In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. So Congress granted this privilege to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Sabi ni Enrile, sa madaling salita, pag-isipan ninyong mabuti yung mga hakbang na gagawin ninyo. Kapag ang gobyerno i-blacklisted kayo, tanggalan kayo ng working visa, i-block yung passport ninyo. Tandaan ninyo OFW, sa 100% na OFW sa Europe, 30% lang dyan mga resident. Yun yung may mga asawa. 30% sa 100% na mga OFW sa Europa, 30% dyan, yun yung mga citizen. Paano yung 70% na contractual? Di ba? Baka matulad kayo doon sa Mexico na ang daming pinapauwi ni Donald Trump. Kapag may mangyari sa inyo dyan, nagbugbugan kayo, minaltrato kayo ng amo ninyo, saan kayo lalapit? Sa embahada ng Europa? Hindi kayo tutulungan ng gobyerno. At take note, hindi 100% ng OFW sa Europe dumadaan ng agency. Yung iba, direct hired yan. Correct me if I'm wrong, marami yan sa Europa. Yung iba dyan, direct hired pa, hindi dumadaan ng agency. May mga ganyan. Maraming ang OFW dyan sa Europa na mga backdoor. Akala nyo Malaysia lang may ganyan? Sa Europa, hanggat hindi ka nakakagawa ng kasalanan, kahit hindi ka uuwi, marami yan. Marami dyan sa Europa, huwag kayo maghamon. Maraming mga undocumented na mga OFW dyan sa Europe. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong kampante sa mga hakbang ninyo. Yung mga undocumented na OFW dyan sa Europe, pag nagdeklara si BBM or si Pangulong Bongbong Marcos blacklisted, maraming magagalit niyan. Paano yung mga undocumented na OFW dyan? Paano yung mga hindi naman DDS na OFW, yung loyalista, yung kakamping? Madadamay sa hakbang ninyong kabubuhan. Di ba? Ito lang kung hindi kayo magpadala, i-challenge niyo ang gobyerno, hindi kayo magpapadala dahil mahal niyo si Digong.
Huwag kayong magpadala. Isa lang naman masasabi kung ako ang gobyerno, huwag kayong magpadala. Hindi naman pamilya namin na nag-aaral o walang pang tuition. Hindi naman pamilya namin sa Pilipinas na naiwan ninyo, walang pambayad ng kuryente at tubig. Hindi rin pamilya namin sa Pilipinas ang may mga maintenance na pinapadalhan ninyo buwan-buwan pambili ng gamot. Hindi naman kami mamamatay. Bakit? Wala naman kaming kamag-anak abroad. Economic sabotage sa pamilya nila. Isang araw ka lang na hindi makapagpadala, worried na pamilya mo. Paano yung asawa mong babaero, lasinggero at sugarol? Pag hindi ka nagpadala, baka pati anak mo nire-rape na. Bakit pati anak mo binubugbog na? Paano yung mga anak mong nag-aaral? Iniisip nyo ba yung mabuti? Mga DDS, sa bagay, DDS nga naman kayo. Di ba? Pag DDS naman talaga, bubo. Di nila iniisip yan. Sige, mag-challenge kayo sa gobyerno. Tandaan ninyo, gobyerno ang kinakalaban ninyo. Hindi kayo mapunta sa kinaroroonan nyo dyan bilang OFW kung hindi kayo dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. Merong iba dyan, mga undocumented, tapos na ang kontrata, hindi umuuwi, nagbabackdoor. Ang problema lang, maraming mga nagbabackdoor mahuhuli dyan. Si Duterte nga, hindi nakapalag. Kayo pa. Di ba? Graduation pa naman ng anak ng iba dyan, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ngayon ang mga graduation. Ngayon ang mga sige, huwag kayong magpadala. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam sa mga challenge nyo yan. Ito bigyan ko kayo ng example. Tignan nyo yung pulis. Naalala nyo yung pulis? Si Pontilla ba yon? Yung vlogger? Anong sabi niya? Kahit presidente ka pa, hindi ako susunod sa'yo kasi nga supporter ako ni Duterte, hindi ko hulihin si Digong. So anong ginawa niya? Nung natanggalan ba siya, na-disarmahan siya? Yung nakasuhan siya, tinulungan ba siya ni Sara? Tinulungan ba siya ni Digong? Anong nangyari sa posisyon niya? Anong nangyari sa ranggo niya? Nga. Kinakalaban ninyo, presidente. Yung pinagtanggol ninyo, wala ng posisyon sa gobyerno yan. Tingnan nyo. Tignan nyo yung resulta ng pulis. Kahit presidente ka pa, wala akong pakialam sa'yo, hindi kita susundin. Natanggal sa serbisyo, nakasuhan, nadisarmahan. Anong nangyari sa pamilya niya? Ano ipapakain niya sa pamilya na yon? Ito isipin ninyo, wala kaming pakialam sa problema ni Digong. Bakit? Yung pagkakulong ni Digong, hindi nakakatulong sa Pilipinas yan. Sariling problema ng pamilyang Duterte yan. Makalaya man si Digong o hindi kayo yayaman. OFW pa rin kayo. Di ba? Lagi ninyong pagkatandaan, ito wala akong pakialam kung DDS ka, kakamping ka, o loyalista ka. Isipin nyo sarili nyo. Ipagtatanggol ninyo si Digong, anong consequences ng pagtatanggol ninyo? Sa sobrang rally ninyo dyan sa dahig, pag nakalaya si Digong, mabibigyan kayo tag 1 million bawat pamilya na nandyan? Tandaan ninyo, sabi ni Trillanes, hindi santo si Duterte. Ginagawa ninyong santo ang isang taong mamamatay tao. Pinagmumura ang Panginoon. Wala kayong pinagkaiba sa Kanya. Pag nakalaya si Duterte, yayaman ba kayo? Ngayon, palayain natin si Duterte. Nakalaya. Umunlad ba ang buhay ninyo? Nakauwi kayo ng Pilipinas, milyon-milyon pera nyo, bilyonaryo na kayo, may negosyo na kayo? Wala. Adik lang daw ang ayaw kay Duterte. Ayaw talaga ng adik kay Duterte. Pero gusto ni Duterte drug lords. Yan ang isipin ninyo. Sa sobrang kapanatiko ninyo dyan kay Digong, hindi nyo iniisip yung consequences. Sabi nga ni Enrile, pag-isipan ninyo ng many times yung hakbang na gagawin ninyo. Kasi kapag ang gobyerno ang gagawa ng hakbang, i-challenge yung pag-gobyerno. Noon ko pa sinabi sa inyo, mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men. Hindi kayo mga Avengers. Hindi kayo mutant. Tandaan nyo yan. Wala kayong mga superpower. Ang binangga ninyo, pader. Tandaan ninyo, OFW kayo. Contractual ang nangyari kaya nandyan kayo. Pag blacklisted kayo, pag tinanggalan kayo ng working visa,
Akala ninyo X-Men kayo na pag tumagos sa pader, tatagos kayo? Si Duterte nga walang nagawa nung naipakulong, kayo pa kaya? Okay, so kasama rin po natin sa Ophelia Dungaya, Helda Baldomino Pita, Merly Jacoba, nandiyan rin po si Derhan Mabaylan, Olivia Lupigaleg from UK, isyatat natin si Abraham Yanet, Nonoy Floren Hills, Dulog Ragaza o Razaga, Testa Maliwan, Trinidad Lozano, JRN, Lilian Olidan, nandiyan rin po si Sonia Hasigawa, Tagoy Santiago, Alicia League, Jeremiah C. Guerrero. Nandiyan rin po si Amor Tua, Wing Salvatierra, Ching Ginitiano, si Sita Druha, Merna Borromeo, Ivy Alfonso, Bong Yu, Milagros Banes, isatat natin si Felicitas Manibog, Vincent Anthony Amancio Fuentes, nandiyan rin po si Ruben Basinga Salindong, Elvis Semizo, Jico Jerry Cabrero, Cici Perez Apeliedo, Lucita Tolentino, Marilol Luminares Lungara, Aaron de la Cruz II, Liusel Rama, Jenny Yadaw Howard, Apple Nas, Nelson Carabana, Eflida Halias, and Hayton Namnama, Jakalni Digay. Okay, so mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ngayong araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami po itong matulungan po na kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. So please, like and share. Okay! So mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balitang ang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalataya ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipangkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.
DZRH-FM